So yun, what is up guys? Welcome back to my channel. Di ba? Welcome back to my channel. Ngayon na lang tayo nakapag-vlog muli mga boss, ano? At tayo ay wala na sa south dahil tayo ay pinalayas, no? Ng mabuti nating kamag-anak. Dahil kailangan niya na daw ang bahay sa BF, ano? So yun, nalipat kami ni Mrs. dito. Sila Ermat nasa ibang lugar, hindi ko na lang sabihin kung saan. Sila na lang tanungin nyo kung gusto nyo malaman, no? So yun, dito nga kami lumipat ni Mrs. sa Pilbira, no? Napili namin dito dahil malapit sa, first of all, malapit sa clinic. Ayan, Pilbira Homes. Yan. Pilbira Homes. Ngayon na lang tayo ulit nakapag-vlog, ano, dahil nag-ano nga tayo, no? Nag-ayos tayo ng mga bagay-bagay. Naglipat tayo. So napakahirap pala maglipat, ano? Yung akala mo dali-dali lang, pero ang daming gamit. Ang bilis lang naming inimpake, no? Kasi wala naman kaming gamit halos sa BF. Mostly damit lang, yung computer, yung laptop, tapos mga konting appliances like mga air fryer, mga lutuan, yung TV, ganyan. Nung inimpake namin madali lang, no? Pero nung dinala na namin sa may pinaglipatan namin, Diyos ko, napakahirap. 2 megabox lang yung damit ko, no? Pero yung pag ano niya, paglipat niya sa mga aparador, Diyos ko, napaka hirap, matrabaho pala. So ang mission natin pala ngayon ay punta tayo ng Tondo, Manila. Hanapin natin si Asyong. Hindi, biro lang. Pupunta tayo doon ngayon para magpa-tuning, no? Tuning ng shocks, ng front shocks natin sa harapan. May kaldag, ano, itong NMAX natin. May lagotok. Na-chat na natin to way back 2022 pa. O, April 2022 pa. Ngayon lang tayo tutuloy. Ngayon lang umaraw mga boss, ano? Parang almost 2 weeks na panay ang ulan. So yun, nandito na tayo sa Kongre. Sa monument tayo pinapadaan mga boss, ano? Yan, EDSA na tayo mga boss. So sabi nila, no, nanguhuli na yung mga pupunta dyan sa may motorcycle, bicycle lane. So dito lang tayo. Wow, bilis, oh. Hinulan na nga tayo mga boss. Dito na tayo sa monument. Yan. Nakakamiss din dumaan dito, ah. Dati nung nakarusi pa ako, lagi kami nandyan ni Boss Brent sa may 10th Avenue, no? May bili ng mga kung ano-anong pyesa, mga shifter, tambucho. Nung hindi pa ganun kahigpit ang ano, LTO tsaka MMDA sa pagpapatupad ng mga ganyan, ano? Dati palakasan, mga raider, Diyos ko, kulang na lang mabasag eardrum mo. Okay lang video ko, boss? Okay lang. No problem yun. Gusto ko nga yung mga ganyan. Ayun na naman ang kulang namin, sir, shop. Hindi, wala namang problema, eh. Pero yung iba, sir, aminin naman natin. Yung iba naman kasi talaga nakatingin talaga sa kung mag-arbo ba yung shop na pupuntahan nila. Pero hindi kasi nila alam, hindi naman yung shop yung gagawa ng motor nila, kundi mekaniko pa rin. Kahit anong ganda ng shop, kung ang mekaniko hindi rin naman ganun ka alam ko sa pag-suspension, wala pa rin. Yun nga, may natanungan ako, hindi man lang tinanong kung ano yung rider weight, mga kung anong level, ganyan. Sabi lang, repack.
Walang Si tuning. Moron talaga na tinawag yan ng repack kasi talaga una-una kumbaga sa mga foreigner, Tagalog tayo kaya tinatawag natin ng repack yan. Tawag dito pinakamadaling term. Papalitan lang ng langis without leveling. Hindi siya nagle-level eh. Kung ano ba talaga yung angkop na setup para dun sa owner ng motor. Paano mag-level 5 tayo pero for example lang, mag-level 5 tayo, level 6. Pero yung owner ng motor, matanda na. Siyempre, hindi yung angkop yun. Pero sa makikita mo sa ibang mga gumagawa, gawa lang ang gawa. Diba? Without yun, without level talaga lang gawa. Ganun ang pinaka-problema eh. Namin wala kami shop dito lang. Pero pinapaano naman namin talaga na yung quality yung gawa. Hanggat hindi naman kasi hanggat hindi tatagas yung fluid, after namin magawa, kahit 1 year, 2 years, 3 years, hindi babalik sa lagutok yung front shock. Subok na namin yun, sir. Pero usually, pagka ganun na tumatagas na yung langis, anong doon? More on, possible na sira, inner tube, unang-una kung may gas-gas na. Pangalawa, oil seal, tsaka o-ring. Doon lang naman yung cost ng cost ng tagas. Kasi ang oil seal kasi, kahit sabihin mo kami nag-install bago, original, galing kasa o galing Caloocan, diba? Wear and tear parts kasi yan. Anytime pwede masira kahit kaka-install. Kahit bago lang. Kahit bago lang. Kasi goma lang din kasi yun eh. Pero hard na goma naman yun. So kailangan pag mag-i-install ka nung oil seal, kailangan meron kang oil seal puller. Hindi mismo papaluin mo yung mismo oil seal. Kasi kami meron kami mga pinamodified na na oil seal puller. So naman shock mo, wala naman tayo nakikitang kas-kas. Malinis naman siya. Wala pang yan, 7,000 na tinakbo. Pero yun lang talaga, yung nagutok lang talaga yung problema ko. Yan talaga issue talaga ng Kasi itong shock na to, binil to from ng Showa. Ay ng na KYB Japan. So ngayon sa Japan kasi konti yung mga rough road, yung mga lubak-lubak. Tsaka yung climate kasi nila doon malamig. Kaya para sa kanila yung setup na to ang angkop doon sa bansa nila, pero dito sa Pinas napakadaming kauna-una kasi matataba tayo eh, di ba? Mabibigat talaga mga Pilipino. Sabagay, mga isda-isda lang kinakain nila doon. Ayun, nasa drain na tayo. Ilang fluid naman, kahit gagawa namin, talagang iitim at iitim. Kasi umiinit sa loob to habang ginagamit. Nagkikis-kisa kasi itong inner tube tsaka outer tube. Konti lang pala talaga laman yan. Konti lang sir, kung by ml natin yan, hindi natin malalaman kung ilang ml. Kung ilan kasi una-una, pag in-ml mo siya, hindi lahat ng langis malalabas mo kasi nakakapit na siya. Nakakapit na. Naman gasolina na ginagamit namin dito. Kasi mas maganda yung gasolina ng panlinis. Hanggang talaga yung mga excess. Ano yan, boss? Gamit tayo ngayon ng waterproof grease para pag pumasok yung tubig dito, kasi mayroon siyang alambre.
Ayan kasi yung kinakalawang eh, bago yung oil seal. Ayun, lagyan natin siya ng protection. Ilang torque ginagamit mo po? Ito na lang din yung hindi namin inaano sir. Ilalabas yung mga gantong. Ay, secret pala yan. Siyempre sir, ano natin. Ayan, Bagay. kasi maglabas ng mga. Bale, ano na yung susunod? Bali, ang next step na yun natin, lalagay na natin itong dust shield cover. Tapos din, lalagay na tayo ngayon ng 4 coins sa loob. Ngayon gamit natin na 4 coil motul na 20 double. Yung stock is 10, di ba? Ang nangyari kasi sa stock, masyado magalaw yung damping yung rebound nung shock kasi malabnaw. Habang lumalapot kasi yung fluid na ginagamit natin sa bawat core shock natin, yung paglubog at pagbalik niya, pabagal ng pabagal. Kapansin mo ito mabilis, di ba? Kasi wala pang fluid. Pero pag kinargahan natin ng fluid yan, kung gaano kalapot siya, bumabagal yung flow ng fluid sa loob kasi malapot. Nagiging nung sa labas, bumabagal yung paglubog at pagbalik. Kasi ang tagtag nasa rebound eh. Oo nga. Pagbalik. Sige, okay lang, ipapump mo siya nang walang springs. Kasi pag nilagay mo yung springs dito, nag-iiba yung level ng fluid sa loob eh. Hindi mo makukuha yung tamang dami. Kasi ginagawa namin, pinupuno lang na muna namin siya ng langis eh. Tsaka magbabawas mamaya. Sa babawasan. Hindi kami nagbabay ml yung sinasabi nila, ang NMAX daw 80 ml ang laman. Hindi natin, wala tayong technical details dun kung tama ba yun. Sa front shock mo. Pang height ko ay pang kilo ko naman yan. Tatawag dito, ang brand nito Motion Pro 4 coil level gauge. Ngayon sa paglalagay ng springs, kailangan yung masinsin o yung dikit-dikit nasa ilalim. Minsan kasi nagbubukas kami na nakabaliktad na eh. Nagawa na siya sa mga previews. Ngayon, nangyayari kasi, pag naglaro ang spring, malambot, patigas ng patigas. Ganun ang pinaka langis dito. So ngayon, pag over fluid naman siya, imbis na apply ng shock mo hanggang dito, nangyayari, lumiliit siya ng lumiliit hanggang ganyan na lang. Kasi yung fluid masyadong marami. Pag kinulang naman sa fluid, lumalagotok. Gumagana naman yung by ml, kaso nga lang ang pinaka kasi doon, hindi magpapantay yung dami ng langis eh. Diba? For example, ito. For example, malinis na langis, ilagay ko dito. Sa tingin mo lahat ba ng langis pag nilagay ko sa loob papasok? Siyempre hindi, unang-una nakakapit na siya. Nakakapit na sa loob. Gumagana siya pero hindi siya accurate talaga. Oo, hindi accurate na talagang pantay yung dami ng langis. Hindi katulad pag hinihigop mo yung langis. Kung wala na siyang mahigop,
pantay talaga siya. Kasi walang kumakapit na langis eh. Kasi nilagay mo na siya lahat sa loob. Yan sir, huwag mong papapira ng stop. Pag magpapalit ka ng caliper, huwag mong papa-impact ng stop. Kasi once kasi na ma-lostrate tong flower na to na, na alin, tapos sisinsilin, ayun ang pinaka na lang, yung pinaka paraan, sisinsilin na lang pag na-lostrate. Possible kasi na mabiyak tong pag. Nangyari na rin kasi sa amin yan. Dinala sa amin, nangyari. Ganun na nangyari. Hindi namin matanggal, pagpalo ko, naputol. Kaya magpapa-impact ng mga tsaka kung magpapalagay ka ng mga tornilyo dyan, ipapasok mo muna bago i-impact. Nangyayari kasi dyan, nalolostrate eh. Ayun ang kasi pagkatutok pa lang ng tornilyo, i-impact na agad. Pati dito, lahat, hindi pwede lahat sobrang, sobrang higpit. Okay na? Testing mo muna sir. Sige, may tiwala naman ako eh. So yun mga boss, tapos na tayo repack ng shock, no? Gumanda naman yung play. Oh, hindi na siya ganun katagtag. Ayos din. Mura na. So 1,000 pesos nyo, sulit na. Kompleto naman siya yung mga tools. Yun lang sa Gedli Gaming lang siya, no? Wala siyang shop. Pero okay naman. Maayos naman. Buti na lang hindi tayo ni London, no? Binayaan din tayo ni Lord God ng good weather. Tayo ay pauwi na sa ating misis, ano? Nagluto daw siya ng fried chicken. So matetesting natin ngayon, no, kung paano yung play.